Yung mga gantong speaker Lodi, yung mga active na ganyan, hi-fi lang yung mga yan. Yan na yung mga naunang modelo noon. Bali ang wala sa kanya ay yung Bluetooth then USB. Meron naman ganito na may USB nung araw pero walang Bluetooth. Ang working sa kanya, mic, mga ganyan, MP3 in. Yan yung MP3 na ginagamit nung araw, isasaksak mo dito. Auxiliary din yan, pero gumagamit lang siya ng 3.5, tapos 3.5 din sa dulo para doon sa cellphone o MP3 player. Sa likod naman ay DVD input, pwede sa DVD player na pang video, okay, pwede rin yan, pwedeng isaksak dito. Pero yung iba, dahil hindi na nga uso yung DVD, tapos yung mga cord na isinasaksak dito ay medyo hassle na rin, gumagawa sila ng paraan para maging wireless siya. Bumibili sila ng ganito, ayan o, Bluetooth module. Yung Bluetooth pala na to ay pwede sa flash drive, tapos pwede rin sa memory card, kukuha ka lang ng converter. Tapos meron siyang ano, ayan yung output niya. Ito rin yung output. Meron siyang auxiliary output via RCA. Meron din siyang output din sa audio via 3.5 jack naman. Ayan o. Ito siya. Mura lang to load sa online. Bluetooth receiver siya. Ito siya, umaandar o. Bali, sinet lang natin to kasi sinubukang ikabit ni tropa, pero naghahaming daw, umuugong. Dito umuugong, tapos sa mic lang daw pwede, pero yung isang speaker umuugong pa rin. Bali, may naging problema lang din naman siya. Sa katagalan na lang din kasi yan, Lods, ay nasira yung kanyang, eto, nasira yung kanyang 35 volts na capacitor, which is 1000 microfarad, apat yan. Nag-leak na siya. Tapos nasiraan din siya ng TIP 41C na pinaka transistor niya para mag-regulate ng audio sounds. Ayan, na busted din to. Ibig kong sabihin, shorted na siya. Bali, yung pinalitan natin dito, Lodi, ay ito lang naman. Ayan o, kung mapapansin nyo dito, ayan yung mga napalitan natin. Bali, 2 fares lang naman yung pinalitan, tapos yung capacitor, ayan din yung pinalitan natin. The rest ay wala naman na siyang ibang problema. Umuugong lang talaga kasi nga yung transistor na yon, yung TIP41C, ay nasunog na, kaya umuugong na lang. Ibig kong sabihin, short na yon. Hindi na siya makapag-false o hindi na makapag-regulate ng voltahe o pang-convert, kaya umuugong na lang siya. Nakatulak na lang yung speaker, ibig kong sabihin. Parang, ibig kong sabihin, naging DC yung output niya. Kaya ganon, nakatulak yung speaker na umuugong. DC output na siya. Hindi na siya AC yung lumalabas dito. Ganon kasi yan, Lodi, pagka DC na yung lumalabas dito, nakatulak na lang yung speaker mo. Kaya sabi ko sa kanya, napakadali namang ikabit yung receiver Bluetooth na yan. Bakit umuugong? Kaya pinaliwanag ko sa kanya na kailangan magpalit ng pyesa, which is yun nga yung capacitor at yung TIP41C na na-check natin kanina na mayroong loosted. O, ibig kong sabihin, mayroon siyang busted. Leak na siya. Ayan. So ngayon ay okay na to. Ayan. Gumagamit pala ito ng 5 volts. Yung charger ng cellphone ay ginagamit para umandar yung ating receiver, Bluetooth receiver. Walang kasamang charger to, cord lang yung mga kasama niya. Ito, yung mga cordon lang, ito lang, mga cords.
Tapos yung isang 3.5 na kabilaan back to back. Ayan. Yan yung kasama niya para dito naman. Tapos yung 3.5 to RCA. Ayan. Ganun lang naman lods pagka may luma kayong ganito na speaker at wala namang problema, pwede nyo bilan ng receiver para maging Bluetooth siya. Huwag nyo hahayaang i-stack to. Kaya nung nangyari dito sa speaker ni Tropa, although marami nang naglalabas sa mga speaker pero gusto niya pa rin mapagana ito. Ewan ko kung bakit gusto niya pa rin mapagana. Siguro baka may something. At ito yung mga nasisira kasi loads pagka matagal na nai-stack yung mga yan. Ayan o. Nagko-corrosion yan. Ayan. Naglilik. Tapos, ayan o. Sa paligid niya ay puro corrosion na. Kaya naglilik yung capacitor. Nawawalan siya ng karga. Gumagaan pa. Ayan o. Okay. So, yun lamang Lodi. Napaka-basic na yan. Sa mga pagkakabit ng pyesa ay napaka-basic na. Marami dyan. Hindi lang din naman ako nagtuturo ng pagkakabit ng pyesa niyan, kundi marami pa sa YouTube. Okay?